Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay atin pa rin pong pag-uusapan itong si Chelsea Manalo at itong Miss Universe kasi meron na po tayong update dito sa mga botohan sa Voice for a Change. So bakit ba natin ito pinag-uusapan? Kasi it reminds me always of Michelle Marquez D at yung kanilang ginawa sa ating kandidata last year 2023. So ito yung ating pag-uusapan at yung main topic natin sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So kung inyong matatandaan mga kapolitika, yung throwback dito sa Voice for a Change, itong kailang pabotohan dito ay masasabi natin na it always reminds us of Michelle Marquez D at yung napanalunan niya na kung saan ay matagal na ibinigay sa kanya. So parang natingga ng ilang buwan ata yun, and then hindi pa pala nabibigay dito kay Michelle Marquez D. At ang sinasabi doon ay wala pa nga sa 1/4 daw nung kinita ng botohan ang ibinigay dito sa kanya. So parang percent lang ang ibinigay sa kanya at ma-imagine mo kung ilang milyon yung kinita nila doon sa mga botohan coming from the Filipino pockets, which I think ngayon ay maganda naman na natuto na ang mga Pinoy at hindi na nga dito nagpapadala sa kanilang botohan. So dito mga kapolitika, ang base dito sa statistics ng kailang botohan, number 1 itong si Thailand, and then kasama sa top 3 rin itong si Dominican Republic na kini-question yung kanyang pananatili ito sa Miss Universe dahil nga doon sa naging kontrobersya nila ni Miss Panama. So dito ay nakikita natin na sa pang 12 itong si Chelsea Manalo. And yung mga Pinoy, merong mga Pinoy, mga ilan sa mga Pinoy na kung saan ay nananawagan ng bayanihan na botohan dito kay Chelsea Manalo. So ang reaksyon naman ng mga Pinoy base doon sa mga comment section ay gugustuhin man daw nila na bumoto dito sa Miss Universe ay talagang nadala na sila at itutulong na lang daw dito sa mga kababayan na nasalanta ng bagyo. So which I agree na kung saan is hindi kasi sila matututo mga kapolitika kung ituturing natin na as if walang nangyari in the past. So kinakailangan na meron silang maramdaman on their end, especially itong Miss Universe organization. So nasa pang 12 itong si Chelsea Manalo at imagine mo kung ilang milyon ang nawala ngayon dito sa Miss Universe dahil sa offline boycott na ginawa ng mga Pinoy, which I believe na effective. Kaya nga si Anja Crotative in the past few days ay talagang maganda ang gesture niya at ipinapakita ng kagandahang loob dito kay Chelsea Manalo kasi may purpose po yan mga kapolitika at para kunin naman ang ating loob ng mga Pinoy. But maganda kasi ang mga Pinoy ay talagang hindi na daw magpapauto talaga dito sa Miss Universe unless magkakaroon ng magandang placement sa ating kandidata. So again, going back dito sa botohan is nasa pang 12 po itong si Chelsea Manalo. At ang sabi ng mga Pinoy, hindi naman daw ito ang maging basis at napapansin nga ng mga Pinoy kung sino pa daw yung number 1 sa mga botohan ay sila pa daw yung talo. Okay, ang nananalo pa doon is yung hindi daw binoboto ng masa. At the same time, which I agree na kung saan yung mga naging basis nga dito is itong panlasa pa rin ng mga judges and yung may-ari mismo ng Miss Universe. So ganun lang po yun mga kapolitika. And ngayon, hindi naman na masyadong naghahabol ang mga Pinoy dito sa corona. So sinasabi nga natin, koronahan nila yung gusto nilang koronahan kasi nga ang mga Pinoy ay hindi na gaano ka-passionate dito sa Miss Universe talaga. At nakikita at na-observe rin ng mga Pinoy na kung saan is parang wala na yung excitement kasi parang walang ganap itong 130 na candidates dito sa kanilang beauty pageant. Mas maganda pa nga daw doon sa Miss Grand International na kung saan is nagbibigay ng excitement at yung production nila ay talagang pasabog. So baka in the near future ay mapag-iwanan na rin itong Miss Universe kung hindi nila ayusin yung kanilang show. At base nga rin sa mga social media ay napapansin rin ng mga netizen na tila matahimik ngayon itong Miss Universe, unlike dati na kung saan talagang pinag-uusapan at laging talk of the town itong kailang beauty pageant competition. Well, I think may rin dito, may ambag rin itong bagong CEO ng Miss Universe na kung saan ang sinasabi nila ay sinisira daw nila ang reputasyon ng kailang beauty contest, which I agree. Okay? So mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa ranking ngayon ni Chelsea Manalo na nasa pang 12 lang siya? Okay, at agree ba kayo na hindi na talaga boboto dito sa Miss Universe? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.